Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganon din po sa lahat ng mga kasundong nakikinig sa inyong channel. Ako nga po ay nasisihan at natutuwa sa tuwing naririnig ko po ang mga kwento at karanasan ng mga nagpapadala sa inyo araw-araw. Araw-araw ko po kayong napapakinggan at marami akong natututunan sa inyong mga kwento. Isa po ako sa naengganyo ring magpadala sa inyo ng sulat. Nawa po ay inyong mapaunlakan ito. Siya nga po pala, ako po si Merto at nasa 85 taong gulang sa kasalukuyan. Kasalukuyang nakatira sa isang baryo sa bayan ng Negros. Ang aking ibabahagi na kwento sa inyo ay nangyari noong taong 1988. Kasama ko ang aking asawa at isang anak na si Nilo na nasa 21 taon. Ang ikinabubuhay po namin ay ang paggapas ng tubo sa malawak na tubuhan sa Negros. Minsan nagsasaka kami sa aming bukid upang kumita ng pera bilang pandagdag sa gastusin namin sa pang-araw-araw. Sa aming baryo po ay kilala akong matapang at walang inaatrasan na kahit na sino kapag ka ako ay nasa tama. Handa rin akong tumulong sa mga taong inaapi at inaapak-apakan. Iyon po kasi ang pinakaayaw ko sa lahat, at kapag kaalam ko na may kaya naman akong gawin ay hindi ako nagdadalawang isip na tulungan ang mga tao. Iyon naman ang ikinagagalit ng aking asawa dahil sa katapangan at sa prinsipyo ko. Ang inaalala niya, baka raw maraming magalit sa akin dahil sa mga pinagagawa ko. Ngunit kahit anong sabihin niya po sa akin ay hindi ko rin pinakikinggan at sinusunod. Minsan ay yun ang dahilan kung bakit kami muntik nang maghiwalay dahil sa matindi naming sagutan at away. Mabuti na lamang at naisip nun na may anak pa kami at hindi pwedeng iwan na lamang namin siya. Naisip namin na hindi magiging maganda sa aming anak na si Nilo ang paghihiwalay naming dalawa. Kaya napag-usapan namin na ayusin ang problema sa aming dalawa. Nangako ako sa aking asawa na ititigil ko na ang pagtulong ko sa kapwa kung may nangangailangan ng tulong. Subalit hindi ako titigil sa pagpaslang ng mga aswang sa aming baryo at maging sa ibang bayan. Hindi lang namin yun pinaalam sa lahat dahil baka salakayin ng mga aswang ang aking pamilya. Ipinamana sa akin ng aking ama ang tungkulin na ito. Ipinasa niya sa akin ang kakaibang anting-anting na siyang kinatatakutan ng mga aswang at nagpoprotekta sa taong may hawak dito. Noong ipamana ito sa akin ng aking ama ay naging malakas na ako. Hindi ko na napigilan ang pagtulong sa aking kapwa at pagpatay sa mga masasamang nilalang. Hindi ko tinanggap noong unang ibinigay sa akin ito ni tatay. Ngunit nang maipaliwanag niya sa akin, ang lahat ay naunawaan ko na. Kaya naman, tinanggap ko ang misyon at tungkulin na ipasa niya sa akin. Naging maayos naman po ang pamumuhay ko hanggang sa nagkaanak nga kami ng aking asawa. Pero hindi mawawala ang mga ilan-ilan ng mga kapahamakan na aking naranasan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Isang hapon, pagkatapos naming maggapas ng tubo sa tubuhan ng aming amo, ay nagpaalam ako sa aking asawa na si Nora. Tinanong pa nga niya ako kung saan daw ako papunta. Noong sinabi ko na kinakailangan ko nang gawin ang tungkulin ko, ay pinaalalahanan niya ako. Tumango naman ako sa kanya, saka ko isinuot ang aking salakot, saka isang mahabang itak sa aking baywang. Bali-balita kasi sa aming baryo na may bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo ng aming nayon. Nagkalat din ang mga usap-usapan na aswang ang magpamilya
dahil simula noong dumating ang mga ito ay may nawawala ng mga alagang hayop. Kaya naisipan ko na manmanan ang magpamilyang ito upang masiguro ko kung totoong aswang nga ang mga ito. Dumiretso ako sa kabilang baryo ng hapong iyon. Nagkunwari akong pupunta sa kaibigan ko na si Jose para hindi ako mahalata ng mga masasamang nilalang. Tumambay muna ako sa isang tindahan saka bumili ng sigarilyo. Naupo ako sa gilid ng tindahan at doon ako nanigarilyo. Pero ang totoo, doon ako tumambay sa mga sandaling iyon upang abangan ang mga dumadaan at ang magpamilyang pinag-uusapang aswang. Sumapit ang alas 5 ng hapon nang matanaw ko ang mag-asawa na siyang bagong lipat. Pinakiramdaman ko ang aking anting-anting na suot, ngunit wala man lang akong naramdaman na pag-init. Tumalikod ako, saka inihagi sa lupa ang sigarilyo na ginamit ko. Bumaling ako sa nagtitinda sa maliit na tindahan, saka bumili ako ng tinapay at tsaka asin. Noong nakalampas na sa akin ang mag-asawa, wala akong napansin na kakaiba sa kanila. Iisa lamang ang napagtanto ko noon. Hindi sila ang aswang kung hindi naroon lang sa aming nayon. Maaari ding galing sa ibang lugar at doon lamang sila nang bibiktima sa aming nayon. Naisipan ko na lamang noon na magmatsyag buong gabi sa aming nayon. Nagbabaka sakali na baka makaharap ko ang aswang at hindi na ako mahirapan pang hanapin ito. Isa pa, para na rin matapos ang kaguluhan niyang dinadala sa nayon. Naglibot ako sa buong baryo ng gabing iyon. Dumaan ako sa lahat ng mga bahay na naroroon. Halos nalibot ko na po ang buong nayon, pero wala pa rin akong naririnig na kakaibang huni. Wala rin akong nararamdaman na kakaibang enerhiya na nagmumula sa mga masasamang nilalang. Noong napadaan ako sa kagubatan ay may narinig akong malakas na pag-alulong ng aso. Napatingin ako sa buwan at napagtanto ko na alas 10 na iyon ng gabi. Inayos ko ang aking suot na salakot, saka ako nagsindi ng daladala kong sulu. Isa sa paraan para maagaw ko ang atensyon ng aswang na may pagkain siya ng gabing iyon. Narinig ko na mas humina ang huni at alulong ng aso sa kagubatan. Napangisi ako nang maramdaman ko ang biglang pag-init ng aking anting-anting na suot-suot. Iisa lang ang ibig sabihin ng pag-init na iyon na aking suot. Malapit lamang ang aswang sa aking kinaroroonan. Naramdaman ko ang pagaspas ng pakpak sa aking uluhan. Agad naman akong yumuko nang umatake ito sa akin mula sa itaas. Hinugot ko ang aking mahabang itak mula sa baywang at hinarap ko ang manananggal na lumilipad. Sa wakas, natagpuan din kita. Wala kayong ibang ginawa dito kung hindi magdala ng perwisyo sa mga tao. Wala kayong karapatan na patayin at paslangin ng mga tao para lamang gawin ninyong pagkain. Ngayon, ako naman ang papatay sa iyo. Galit na bumulusok ang manananggal sa aking kinatatayuan at akma na akong kakalmutin ng mahahaba nitong mga kuko nang tagain ko ang kanyang pakpak ng aking itak na hawak-hawak. Narinig ko ang pagsigaw niya ng malakas na tila ba siya ay nasaktan. Lumikha ito ng malakas na huni na parabang nagtatawag ito ng ibang kasamahan pa para patayin ako. Mas mainam nga iyon nang hindi na ako mahirapan pa sa paghahanap sa kanila at iisang araw ko lamang sila matatapos. Ilang beses akong tinangkang sunggaban ng manananggal pero sa bawat atake niya ay nakakaiwas ako. Hindi ko na rin sinayang ang oras sa pakikipagbuno sa kanya.
Hinintay ko siyang muling bumulusok sa aking kinatatayuan. Saka ko itinarak ang itak sa kanyang dibdib. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mapupuli niyang mga mata habang nakatitig ito sa akin. Hinugot ko ang itak na nakabaon sa kanyang dibdib at sinipa ko siya palayo sa aking paanan nang mawalan siya ng buhay. Maya-maya, narinig ko ang pag-alulong muli ng isang aso. Ramdam ko rin na ang mas pag-init pa ng aking anting-anting. Kitang-kita ko rin kung papaano gumalaw ito sa aking liig. Humigpit ang pagkakahawak ko sa aking itak habang mas tinatalasan ko pa ang aking paningin at pandinig sa buong paligid. Nagpapasalamat naman ako dahil maliwanag ang buwan sa langit kaya't kitang-kita ko ang buong kagubatan kahit wala akong ilaw. Bumaling ako sa pinanggagalingan ng kaluskus. Kung saan-saan ito nanggagaling na parabang nililito ako ng mga aswang na kasamahan ng napaslang ko. Huwag niyo akong paglaruan pa. Hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Lumabas na kayo nang matapos na ang laban na ito. Harapin niyo ako. Mas lalong lumakas ang kaluskus hanggang sa lumitaw ang isang aswang na tiktik. Napakahaba ng dila nito. Makintab ang buong katawan na nakahubad. Mahaba at magulo ang itim na buhok. May mahahaba at matutulis pang pangil. Nagbabaga rin ang kanyang pulang-pulang mga mata. Hindi lang siya nag-iisa, kung hindi 3 sila ng mga oras na iyon. Kitang-kita at basang-basa ko sa kanilang mga mata. Hindi man lang nila hinintay na makabuelo ako nang bigla na lamang nila akong sinunggamang 3. Sabay-sabay sila kaya nahirapan akong kalabanin sila. Nakalmot ako ng isang aswang sa aking likuran pero hindi ako tinablan dahil sa tulong ng aking anting-anting na suot. Bumaling ako sa kanya at walang pag-aalinlangan na hinataw ko sa kanya ang aking itak. Naputol ang kanyang kamay na siyang ikinagulat nito. Nanlaki ang mga mata niya habang nangingisay at natumba na sa lupa. Ang 2 namang natitira ay sinugod muli ako. Sinipa ako sa tiyan ng isa dahilan para mapaupo ako sa lupa. Sinuntok din ako ng isa sa aking pisngi. Ramdam na ramdam ko ang pagyanig ng mundo sa mga sandaling iyon, Kuya Bari. Ipinilig ko ang aking ulo ng ilang ulit. Tatayo na sana ako nang sakyan ako sa aking tiyan ng isang tiktik. Sinakal niya ako sa aking liig habang hinihigpitan niya ang pagkakasakal sa akin. Hinugot ko ang aking buong lakas at sinuntok siya sa mukha. Hinila ko ang kanyang mahahabang buhok at hinata ko siya. Nang biglang nagkapalit kaming 2 ng pwesto. Pinagsusuntok ko ng magkabilaan ang kanyang mukha. Dinig na dinig ko naman ang pagsusumamo niya sa akin pero hindi ako tumigil. Hinugot ko na ang punyal na nasa aking baywang at itinarak iyon ng 2 beses sa kanyang puso. Nakadilat ang tiktik nang binawian ito ng buhay. Binalingan ko ang isa pang tiktik na natira. Takot na takot itong tumakbo papalayo sa akin. Ngunit sinundan ko pa rin siya. Agad kong pinalipad ang itak na aking hawak-hawak kanina sa direksyon nito. Tinamaan sa binti ang tiktik dahilan para mapasubsob ito sa damuhan. Agad ko siyang nilapitan saka siya inapakan. Kinuha kong muli ang itak na nakabaon sa kanyang binti. Itinara ko pa ang itak sa kanyang dibdib para masiguro ko na patay na talaga siya. Noon ko lang din nalaman na taga-baryo lang pala sila nang magpalit na sila sa kanilang anyong tao.
Hinila ko ang kanilang bangkay, saka ko sila pinagtabing apat. Kinuha ko ang aking sulo, saka ito itinapon sa kanilang mga katawan. Pinagmasdan ko ang kanilang bangkay na unti-unting nilalamon ng malaking apoy. Noong tuluyan ng nilamon ng apoy ang kanilang katawan, naisipan ko na ring umuwi sa aking bahay. Ganoon ang palagi kong ginagawa. Sinusunog ko ang katawan ng mga aswang para walang magtaka na makita ang kanilang bangkay sa kagubatan na iyon. Magugulat na lamang ang mga taga-baryo na bigla na lamang naglaho na ang mga ito na parang bula at aakalain ng ilan ay lumipat lang ito sa ibang lugar. Isa rin yun, Kuya Bari, sa mga paraan para hindi malaman ng mga tao na may pumapas lang sa baryo at baka magtaka ang mga ito at mas lalo lamang gumulong ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik sa payapa ang lahat. Wala nang nawawalang mga alaga nilang hayop sa aming nayon. Kinausap naman ako ng aking asawa na huwag daw muna akong pumaslang ng mga aswang. Ramdam ko at nauunawaan ang pag-aalala niya sa akin, pero hindi ko naman iyon maiwasan. Isang araw, nagpaalam ako sa aking asawa at aking anak na tutungo ako sa kabilang bayan. May bumili kasi ng palay noon sa amin, kaya kinakailangan kong ihatid ang 2 sako sa kanila, sa pinsan ng aking asawa. Agad namang siyang pumayag noong nalaman niya. Hindi ko na lang din sinabi sa kanya na ang pagpunta ko roon ay ang pagtugis muli sa isang aswang na umaaligid-aligid daw sa baryo ng kanyang pinsan. Noong pinayagan ako ng aking asawa ay umalis na kaagad ako. Nagpahatid ako sa bayan, sakay ang isang tricycle kung saan ang sakayan ng mga jeep. Halos 1 oras ang biyahe papunta sa kabilang bayan ng Negros mula sa bayan namin, Kuya Bari. Hindi ko na lamang sasabihin kung saang bayan upang maprotektahan ko ang lugar. Pagkarating ko sa hintuan ng jeep, agad kong hinanap ang pinsan ng aking asawa. Nang magkita kaming dalawa, nagtawag siya ng tricycle para ikarga ang 2 sakong palay. Hindi niya muna ako pinauwi at inimbitahan niya akong kumain muna sa kanila at mabisita ko rin ang pamilya niya. Pumayag naman ako nang sa ganoon ay makakalap ako ng impormasyon patungkol sa bali-balitang aswang sa kanilang lugar. Pagkarating ko sa kanilang baryo at nang mapadaan kami sa isang bahay, naramdaman ko kaagad ang pag-init ng aking anting-anting. Nakita ko ang isang matandang lalaki na nasa bakuran ng bahay nito na nakatingin sa akin. Tinanguhan ko ito, ngunit hindi man lamang nito inalis ang tingin sa akin. Sinundan pa ako nito ng tingin papasok sa isang malubak na daan patungo naman sa kinatitirikan ng bahay ng pinsan ng aking asawa na si Pilot. Sa kaligitnaan ng aming pagkain ng tanghalian ay hindi ko na napigilang tanungin si Pilot tungkol sa aswang. Sinagot naman niya ako. Sabi niya, may 4 na raw na napatay ang aswang sa kanilang baryo. Palagi na lamang daw nawawala ang puso o kaya na may mga lamang loob ng binibiktima sa tuwing natatagpuan ang mga ito sa kagubatan. Bakit mo nga pala natanong, Mang Merto? Tanong sa akin ni Pilot. Nagka-interesado lang kasi ako sa mga usap-usapan na naririnig ko kanina. Basta mag-ingat kayo rito ha. Huwag kayong lalabas sa gabi. Maglagay kayo ng asin o bawang sa bawat sulok ng bahay niyo. Magbaon din kayo ng bawang o kaya'y barya sa inyong bulsa kapag lalabas kayo. Tugon ko naman kay Pilot. Tumango naman si Pilot sa aking sinabi na iyon. Marami pa akong naging bilin sa kanya na hiling ko ay sundin niya.
Hapon na ako noong nagpaalam ako sa kanila na aalis na. Pero hindi ako tuluyang umalis at pinili kong tumambay muna sa isang abandonadong bahay para pagmatyagan ang lalaking matanda kanina na halos kaedaran ko na nakatingin sa akin kanina. Pinatay ko ang sigarilyo nang makita ko ang matandang lalaki na lumabas ng kanyang bahay. Muli na namang uminit ang aking anting-anting. Hinanda ko ang punyal na nasa aking baywang, saka ko sinundan ang matandang lalaking ito. Nagkunwari akong parang may hinahanap noong napalingon ito sa akin. Pero alam ko na nakatunog siya na sumusunod ako sa kanya. Nilingon niya akong muli at saka ko siya tinanguhan, pero kumunot ang kanyang noo nang makita ang suot-suot kong anting-anting. Nanlaki ang kanyang mga mata, saka tumalikod ito sa akin. Bumilis ang paglalakad niya papasok sa agubatan. Mas binilisan ko rin ang pagsunod naman sa kanya. Pagpasok ko sa masukal na agubatan ay bigla na lamang siyang nawala. Nilamon na ng dilim ang buong paligid, kaya alam ko na nagpalit na ng anyo ang lalaking ito. Rinig na rinig ko ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Bukod doon, wala na akong marinig na kahit anumang hayop. Ngunit ramdam ko na may nakamasid sa akin mula sa kalayuan. Napangiti ako saka inayos ang kwelyo ng aking suot na damit. Huwag ka nang magtago pa. Alam kong nasa paligid ka lamang at naghahanap lamang ng pagkakataon na salakayin ako. Pasensya na at pinuntahan kita dito ha. Nabalitaan ko kasi na marami ka nang pinaslang sa baryong ito. Kayo talagang mga salot, nagkalat kayo dito sa mundong ito. Sige, lumabas ka na at harapin mo ako. Pinakiramdaman ko naman ang buong paligid. Narinig ko ang kaluskos sa hindi kalayuan. Pagkatapos nun, lumabas na ang lalaki kanina habang may isang ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata niya ay nagbabaga na habang ito'y nakatingin sa akin. Mukhang hinihintay nito ang pagkagat ng dilim bago siya tuluyang magpalit ng kanyang anyo. Agad siyang humalakhak na para bang iniinsulto ako. Tinanong niya ako kung bakit ako naroroon at ang lakas daw ng loob kong pumunta pa sa teritoryo niya. Ginitian ko lamang siya pabalik, saka sinabihan na namamaho siya at isang salot na nilalang sa lipunan. Labis ang inis at galit niya nang marinig niya ang tinuran ko. Noong tuluyan ng kumagat ang dilim sa buong paligid, unti-unti nang lumabas ang kanyang tunay na anyo. Tinubuan ng 2 sungay ang kanyang noo. Humaba ang kanyang mga kuko sa kamay at nagkaroon siya ng malaking pakpak sa kanyang likuran. Naging isa siyang mabangis na ibon. Wala siyang hinintay pa na pagkakataon at agad siyang lumipad patungo sa akin habang nakabuka ang mga kuko niya sa kamay. Umiwas naman ako sa kanyang pag-atake. Gumulong ako sa lupa ng makailang beses nang sunod-sunod niya akong atakihin. Para bang hindi niya ako binibigyan pa ng pagkakataon na atakihin ko naman siya. Hinayaan ko siya hanggang siya na mismo ang napagod. Inis na inis siyang nagpakawala ng tunog habang nakatitig sa akin. Kumuha ako ng isang dakot ng asin sa aking bulsa at mabilis ko itong isinaboy sa kanya. Pinagaspas niya ang kanyang pakpak nang mapaso ang kanyang balat dahil sa asin. Ngunit hindi siya natinag. Mabilis kong tinakbo ang aming distansya at hinawakan ko ang kanyang pakpak. Buong lakas ko siyang hinatak at ibinagsak sa lupa. Hindi pa siya nakakabawi mula sa pagkakabagsak
nang mabilis kong pinagsasaksak ang kanyang dalawang pakpak gamit ang aking punyal. Dinig na dinig ko ang sigaw niyang malakas na para bang naghihingaluna. Tinantanan ko na ang pakpak niya nang magkabutas-butas na ito. Natawa pa nga ako nang ibukan niya ang pakpak niya. Inis siyang tumakbo palapit sa akin at akma akong kakalmutin, ngunit mabilis akong nakaiwas. Nang mapunta ako sa kanyang likuran, agad kong itinarak ang punyal sa kanyang likod. Pero bumalikid siya at kinalmot ako sa aking balikat. Ramdam na ramdam ko ang pagkakatusok ng isang matulis na bagay roon na siyang nagpasigaw naman sa akin. Sumirit ang dugo sa aking balikat nang hugutin niya ang kanyang kamay. Hinabol ko ang aking paghinga nang pakiramdam ko ay nahihilo ako. Unti-unting lumabo ang aking paningin habang umaatras papalayo sa aswang. Ngunit hindi rin siya makalapit sa akin dahil sa natamo niyang mga sugat. Nakita ko nang unti-unti na rin siyang nanghihina ng mga sandaling iyon. Hindi na rin siya makatayo pa ng tama. Maya-maya, tumingala siya sa langit sa kanya ibinuka ang kanyang bunganga. Nagpakawala siya ng isang matinis na huni na siyang nakakabingi. Sa nanghihina kong katawan ay pinilit kong tumayo. Kinuha ko ang isang sanga ng kahoy at binali iyon. Pinunit ko ang laylayan ng aking damit saka itinali sa aking sugat sa aking balikat. Binalingan ko ang aswang na lumilikha ng matinis na huni. Alam ko na nagtatawag siya ng kanyang kasamahan o kaya ay pinapalabas niya ang nilalang na nasa katawan niya para muli itong lumipat naman sa ibang katawan ng tao. At iyon ang hindi ko papayagan na mangyari. Kaya tinakbo ko siya at itinarak sa kanyang ngalangala ang isang sanga ng kahoy. Kitang-kita ko ang isang hayop na kamukha ng uwak ang lalabas na sana sa bunganga ng aswang. Ibinaon ko pa ng maigi ang sanga ng kahoy sa bunganga ng nilalang. Nangisay ang aswang habang nanlalaki ang kanyang mapupulang mga mata habang nakatitig pa rin ito sa akin. Kinuha ko ang aking punyal na nakabaon sa kanyang likuran at saka iyon pinunasan. Pinagmasdan ko muna ang nilalang at hinihintay kung gagalaw pa ba ito. Sinigurado ko na napaslang ko ito at hindi na muling makapangbiktima pa ng mga inosenteng tao. Noong masiguro kong patay na talaga ang aswang at nakita kong nagpalit na ito ng anyo sa isang tao, ay nilisan ko na ang gubat. Bumalik ako sa bahay ni Pilot. Nagulat pa nga siya nang makita akong duguan. Tinanong niya sa akin kung ano ang nangyari at sinabi ko naman sa kanya na nakipagbuno ako sa aswang na muntik na akong atakihin. Napadasal naman siya nang wala sa oras. Ginamot niya ang mga sugat ko hanggang sa naging maayos na iyon. Kinaumagahan, nagpaalam na rin ako kay Pilot at sa kanyang pamilya. Umuwi ako sa amin at agad naman akong tinalakan ng aking asawa na puno ng pag-alala. Sinabi ko naman sa kanya ang buong pangyayari. Nagalit siya pero kalaunan ay naging maayos na rin naman kami. Isa akong berdugo ng mga aswang sa aming baryo, Kuya Bari. Ngunit ang tanging pamilya ko lamang ang nakakaalam noon. Hindi na rin mahalaga na malaman ng iba upang mapanatili ko ang kaligtasan ng aking pamilya. Sa aking edad at pagkabuhay sa mundo ay marami na akong napaslang na mga masasamang aswang sa Negros. Ayaw man paniwalaan ng iba, subalit iyon ang totoo. Ipinasa ko ang aking tungkulin sa aking anak na si Nilo
dahil na rin sa aming katandaan. Hiling ko sana manatili ang kapayapaan sa aming baryo sa proteksyon ng aking anak. Ngunit sa ngayon, Kuya Bari, wala na ring nababalitaan na mga aswang na kumakalat-kalat pa sa paligid. Subalit sigurado ako na nasa paligid lamang sila at naghihintay lamang ng pagkakataon na salakayin ang napili nilang biktima. Kuya Bari, hanggang dito na lamang ang aking kwento. Marami pa sana akong karanasan, subalit hanggang dito na lang muna ang aking isasalaysay sa inyo. Pagpalain sana nawa kayo ng Diyos. Salamat po sa lahat ng nakikinig na kasundo ngayon at more power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Merto. At ito naman po ang ating pangalawang kwento para sa araw na ito. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang naging karanasan ng aking Lola Angelina at ang Lolo Naldo na nangyari pa noong taong 1978. Bago po ang lahat ay itago niyo na lang po ako sa pangalang Ani. Nang mga panahong nangyari ang karanasan ng aking lolo at lola, ay ipinagbubuntis nila ang aking tiyahin na nakababatang kapatid ng aking ama. Nasa edad na 7 taong gulang rin ng mga panahong iyon si Papa. Dahil daw sa kagustuhan ni na lolo at lola na bumukod sa kanilang mga magulang, ay napagpasyahan nilang magpakalayo-layo. Napadpad nga po sila noon sa isang probinsya kung saan wala silang kakilalang ibang tao. Iyon po kasi ang gusto nila, ang makapagsimula ng kanilang pamilya sa tahimik at wala silang gaanong kakilala. Sigurado na ba kayo sa desisyon ninyo? Tanong daw noon ng ina ni Lola Angelina sa kanya. Hindi naman nagdalawang isip ang aking abuela na sagutin ang naging tanong sa kanya. Opo inay, buo na po ang pasya namin ni Naldo. Tugon ni Lola. Napatango lang naman ang kanyang ina at sinabi na lang sa kanya na wala nang magagawa pa ang mga ito sa desisyon nila lolo at lola. Subalit, bago pa man sila makaalis noon sa poder ng mga magulang ni Lola, ay pinaalalahanan pa sila ng mga ito. Kung saan man ang balak ninyong manirahan, ay mag-iingat kayo roon, lalo na at malayo kayo sa amin. Ingatan nyo ang mga anak ninyo, lalo na iyang pinagbubuntis mo, Angelina. Alam mo naman sigurong mabango ang sanggol na nasa sinapupunan mo pagdating sa mga aswang. Wika ng ina ni Lola. Tumango naman ang aking abuela sa kanyang ina bilang tugon. May bahay na ba kayong matutuluyan sa lugar na iyon? Tanong naman ng ama ni Lola. Napatingin naman si Lola kay Lolo kung kaya ito na ang sumagot sa naging tanong ng ama ni Lola. Opo itay, may nakita na po kaming uupahang bahay doon, kung kaya kinuha ko na. Tugon ni Lolo Naldo. Mabuti naman kung ganun at hindi na kayo mahihirapan pang maghanap ng matutuluyan nyo doon. Iyon na lang ang nasabi ng ama ni Lolo, kung kaya namutawi ang ilang sandaling katahimikan sa pagitan nilang lahat. Makalipas naman ang ilang sandaling katahimikan, ay muling nagsalita si Lolo Naldo. Ramdam kasi nito na tila hindi sang-ayon ang ina ni Lola
na umalis sila sa bahay ng mga ito at magpakalayo-layo. Hindi naman maintindihan ni Lolo kung bakit, pero hindi na lang niya iyon pinagtuunan pa ng pansin dahil ang mas mahalaga naman sa kanya ay sang-ayon din si Lola Angelina sa kanya na bumukod na lamang sila sa mga magulang nito. Huwag po kayong mag-alala sa amin, Inay. Kung sakali namang pong may mangyaring hindi maganda doon sa aming lugar na lilipatan, ay uuwi po kami kaagad dito. Wika naman ni Lolo Naldo sa mga magulang ni Lola. Napatango na lamang ang mga ito at muling pinaalalahanan ang mag-asawa na mag-ingat. Matapos naman ang pamamaalam ng aking abuelo at abuela sa kanilang mga magulang ay umalis na ang mga ito. Nagsimula na ang kanilang pagbiyahe patungo sa probinsyang balak nilang lipatan. Hila-hila pa noon ni Lolo si Papa, habang si Lolo naman ang bumubuhat ng kanilang mga dalang gamit. Hindi na rin sila nag-aksaya pa ng oras at hinanap na nila ang bahay na kanilang titirhan sa lugar na iyon. Ang hindi lang maiwasang isipin ni Lola ay kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman at maging ang mga titig sa kanila ng mga taong nadadaanan nila. Dahil doon ay lumapit si Lola kay Lolo at saka bumulong ito sa kanyang asawa. Hindi mo ba napapansin ang mga, tingnan mo yung mga tao dito? Sa tansya ni Lola Angela ay nasa humigit kumulang 6 na oras ang kanilang naging pagbiyahe bago nila narating ang probinsyang iyon. Kinabahan pa nga si Lolo noon dahil noong marating nila ang baryo kung saan sila maninirahan ay nakaramdam siya ng kakaibang bagay. Hindi niya alam kung bakit mabigat ang kutob at loob niya sa lugar na iyon. Subalit, wala na rin siyang nagawa pa dahil nandoon na sila. Kahit na ganoon na nga ang nararamdaman ni Lola, ay nagpatuloy pa rin sila ni Lolo sa kanilang paglalakad patungo sa bahay na uupahan nila. Napapahawak na lang si Lola sa aking abuelo, lalo na kung may nakakasalubong silang matalim ang tingin sa kanila. Makalipas ang mahigit kumulang 20 minutos na paglalakad nila ay narating na nila ang bahay. Mas lalo pang nadagdagan ang kabang nararamdaman ni Lola nang makita ang kabuuan ng lugar kung saan naroroon ang bahay. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Sigurado ka bang dito tayo talaga titira? Tanong pa ni Lola Angelina kay Lolo Naldo. Napatingin naman ang aking abuelo kay Lola dahil sa naging tanong nito. O bakit? Oo naman dito. Wala namang mali sa lugar na ito. Tugon naman ni Lolo sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Lola at saka sumunod ng maglakad kay Lolo papasok sa bahay nila. Habang naglalakad noon si Lola ay hindi niya maiwasan ang magpalinga-linga sa kanilang paligid. Hindi kasi niya naisip na ganoon pala ang lugar
na kanilang titirhan. Ayon kasi sa kanya, malapit na sa agubatan ang bahay na uupahan nila. Maituturing nga raw na tila liblib na baryo ang lugar na iyon dahil mahirap ang makapaghanap ng masasakyan at napakalayo pa sa bayan. Masukal din ang ibang parte ng baryong iyon at maging ang nasa parting kinatitirikan ng bahay na inuupahan nila. Subalit kahit na ganoon ay wala nang nagawa pa si Lola kung hindi ang huwag na lang isipin ang mga bagay-bagay na maaaring makapagbigay ng takot sa kanya. Ang mahalaga ay nakapagbukod na kami kina inay. Iyon na lang ang nasabi ni Lola sa kanyang sarili. Naging maayos naman daw ang paninirahan nila Lola sa baryong iyon. Kahit na wala silang kakilalang mga tao ay hindi naman nakaramdam ng pagkainip si Lola sa tuwing naiiwan siya ni Lolo na mag-isa sa kanilang bahay. Naghahanap pa kasi ng trabaho si Lolo sa bayan kung kaya naiiwan si Lola sa kanilang bahay tuwing umaalis ito. Lumipas ang ilang araw at wala namang naging kakaiba sa paligid nila. Subalit isang gabi, sa hindi inaasahang pagkakataon, nagising si Lola at hindi niya inaakalang may mararanasan pala siyang kakaibang bagay. Dahil naiihi si Lola ay nagising siya ng gabing iyon. Tinungo niya ang kanilang banyo at habang naglalakad si Lola patungo sa kanilang banyo, hindi niya maiwasan ang paninindig ng kanyang mga balahibo. Hindi niya alam kung bakit. Noong una ay ipinagsawalang bahala na lang muna niya iyon. Nang mga panahong iyon ay tanging gasera lang ang nagsisilbing ilaw nila. Kung kaya nakakadagdag pa ng kaba nito ang madilim nilang paligid. Nagpatuloy sa paglalakad si Lola hanggang sa malapit na sana ito sa kanilang banyo nang biglang matigilan siya. Nakarinig kasi siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay na animoy may naglalakad. At dahil doon ay hindi na muna siya dumiretso sa kanilang banyo at sinilip na lamang niya ang labas ng kanilang bahay upang alamin kung may tao nga. Noong nakasilip na siya, napailing pa siya dahil wala namang siyang nakitang kakaiba, ay nagpasya siyang tunguhin na lang ng diretso ang banyo para sana umihi na. Hahakbang pa lang sana siya, subalit hindi na niya nagawa pa dahil may naaninag siyang tila may nakaupong tao malapit sa daan patungo sa agubatan. Ano yan? Takot na bulalas ni Lola nang makita ang nakaupong tao na nagsimula ng gumapang papalapit sa kanilang bahay. Nakaramdam ng takot si Lola kung kaya bumalik siya sa silid nila ni Lolo upang gisingin ito. Sakto namang pagkadating niya sa silid nila ay nakarinig siya ng mahinang paghuni ng tiktik. Walang pagdadalawang isip na ginising niya agad si Lolo. Naldo, gising ka. May tao sa labas ng bahay. Wika ni Lola. Mabuti na lang at nagising kaagad si Lolo, kung kaya kaagad itong bumangon. Dito ka lang at titignan ko kung may tao nga talaga sa labas, saad ni Lolo.
tanging pagtango lang ang naitugon ni Lola sa kanya. Naglakad na palabas ng kanilang bahay si Lolo. Walang ano-ano ay narinig nitong sumigaw si Lolo na huwag siyang lalabas ng kanilang silid. Hindi alam ni Lola kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit batid niyang may kakaibang nagaganap. Ilang sandali pa ay pumasok si Lolo sa kanilang silid upang kunin ang tinago nitong buntot ng pagi. "Dito ka lang ha, may aswang sa labas." Dali-daling tumakbo si Lolo palabas matapos sabihin iyon. Naghintay naman si Lola sa kanilang silid. Napapatakip na nga lang siya ng kanyang tenga sa tuwing naririnig niyang umuungol ang animoy aso na marahil ay kalaban ni Lolo ng mga oras na iyon. Laking tuwa naman ni Lola nang pumasok sa kanilang silid si Lolo. Kinabahan lang siya dahil duguan ang aking abuelo. Ikinuwento na lang sa kanya ni Lolo kung ano ang nangyari. Nagulat pa si Lola nang sabihin ni Lolo sa kanya na napatay niya ang malaking aso na naging kalaban niya ng gabing iyon. Dahil sa nangyaring iyon, kinaumagahan ay sinugod ng mga tao sa kanilang baryo si Lolo. Hindi nila alam kung bakit galit na galit ang mga ito sa kanila. Noon lang napagtanto ni Lolo kung bakit galit ang mga ito. Sabi ni Lola sa akin, marahil ay napatay ni Lolo ang isa sa mga kalahi nilang aswang. Ang malaking aso na nakalaban niya noong gabing iyon. Kinagabihan, muli silang tinambangan ng mga malalaking aso, ngunit naghanda na ng pangontra itong si Lolo, kung kaya't hindi ito nakalapit sa kanila. Hindi rin sila nakatulog dahil magdamag na umaalulong ang mga malalaking asong nagbabaga ang mga mata. Kinabukasan, umalis na lang sina Lolo at Lola sa lugar na iyon at bumalik na sa poder ng kanilang mga magulang dahil sa takot na mabiktima sila ng mga aswang sa baryong iyon. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Ani. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Bago ko po simulang ibahagi ang kwentong ito, nais ko lang po kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng magiliw niyong tagapakinig at sa butihin nating narrator na si Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Aldrin. 48 anyos sa kasalukuyang taon at naninirahan po dito sa Pampanga. Ang karanasan kong ito ay nangyari dekada 90 at ang edad ko po noon ay 16 anyos at naganap po ito sa probinsya ng Agusan del Sur kung saan naninirahan ang mga magulang ko. Kuya Bari, hindi ko na po babanggitin pa ang baryo kung saan namin ito naranasan bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa baryong iyon at bilang respeto na rin po sa asawa ng aking kaibigan. Dahil sa ang babaeng pinupuntahan niya sa baryong iyon ay siya ring napangasawa niya sa kasalukuyan. Itong karanasan kong ito at ng aking kababata na tawagin na lang natin sa pangalang Bong ang nagpatigil sa aming pagiging lakwatsero, lalong-lalo na kapag sasapit na ang dilim.
Ito kasing kababata kong ito ay may kapilyuhan at lakwatsero po siya, Kuya Bari. Kaya naman, isang araw, noong ayain ako nitong si Bong upang magpunta sa kabilang baryo para puntahan ang nobya nitong si Mildred, ay hindi ako pumayag dahil na rin sa kailangan kong mag-igib pa ng tubig para sa bahay namin. Isa pa, ito lang kasi ang pinagkukuhaan ko ng pera na pangbaon sa eskwela. Kaya naman, biniro ko pa ito na kung tutulungan niya akong mag-igib ng tubig at maaga akong matatapos, maaari ko pa siyang samahan. Dahil sa alam ko naman na kaya gusto niya akong isama dahil na rin sa gusto niyang makalibre ng pamasahe. Dahil sa motor ng aking ama ang gagamitin sa pagpunta nito sa kanyang nobya doon sa kabilang baryo. Kaya naman, agad ko itong sinabihan na kung ang motor ni tatay ang gagamitin ay siya ang magpaalam sa aking ama. Sige, tutulungan na lang kita mag-igib at pag natapos tayong mag-igib ay sasamahan mo ako at pupuntahan natin si Mildred. Wika niya sa akin, kaya nag-aalangan akong tumango. Dahil panigurado kasing hindi ako papayagan ni nanay at tatay, lalo na at magdidilim na. Ano ka ba naman, tol? Wala ka bang tiwala sa akin? Ako nang bahala kay Tito Minyong at kay Tia. Alam ko namang hindi nila ako matitiis eh. Aba. Kung magsalita ka, parang ikaw ang anak sa ating dalawa. Sagot ko pa dito sa pilyong kaibigan ko. Dahil sa totoo lang naman talaga, hindi siya matitiis ng mga magulang ko. At pag magkasama nga kami ni Bong at ng aking mga magulang ay mas mukhang anak pa nila si Bong kaysa sa akin. Kaya naman, hindi na ako magtataka kung papayag sila nanay at tatay kapag si Bong ang nagpaalam sa kanila. At ayun nga, Kuya Bari, nang magpaalam naman si Bong ay walang pagdadalawang isip na nagwika si tatay. Sige. Basta ba'y maiuwi niyo ang motor ng buo at walang bawas ha? At nang sabihin iyon ng aking tatay, agad namang kinatuwa ito ni Bong. Kaya naman, naggayak na kami dahil na rin sa mahigit 1 oras din ang kakailanganin naming biyahe ng motor para makarating sa bahay nila Mildred. Noong mahigit kalahating oras na kaming bumabiyahe, nang bigla na lang may isang matandang lalaki ang pumara sa amin at makikisakay sana ito patungo sa baryo kung saan kami pupunta. Kaya naman, sa awa sa matanda ay agad namin itong pinasakay dahil doon din naman kami papunta. Noong makasakay na ito ay nagpatuloy na kami sa aming pupuntahan nang makadaan na kami sa madilim at walang kabahayan ay nagwika ang matanda. Mga iho, ibaba niyo na lamang ako doon banda sa malilim na parte ng kalsada. Agad naman namin iyon pinagtaka dahil sa wala itong dalang kahit anong ilawan ang matanda. Dagdag pa sa pagtataka namin dahil sa ang piniliang babaan ng matanda ay ang parte kung saan walang mga kabahayan at walang poste ng ilaw. Kaya naman, tinanong ito ni Bong na kung sigurado ba ito na gusto niyang bumaba sa parteng iyon. Agad namang nagwika ang matanda na doon sa likod ng mga nakatanim na puno ng mangga ang bahay niya, kaya doon na lang siya ibaba. Kaya naman
Nang makarating kami sa parting tinutukoy nito, ay agad na akong huminto upang ibabanga ang matanda. Nang makababa itong matanda, ay nagpatuloy pa kami sa aming biyahe dahil sa nasa dulong parte ng baryong iyon ang bahay nila Mildred at ang tanging ilaw namin ay ang nag-iisang ilaw ng motor. Kaya naman, lubos ang kaba ko ng mga oras na iyon sa di malamang dahilan. Noong malapit na kami sa bahay ng nobya nitong si Bong, nang bigla na lang kaming nakaamoy ng masangsang na para bang nabubulok na patay na hayop. Kaya naman, nagsalita itong si Bong. Tol, naaamoy mo ba yung naaamoy kong iyon? Tanong nito sa akin. Noong maamoy ko iyon, nagwika pa ako sa kanya na baka may patay lang na daga na nasa paligid at kasalukuyang nabubulok ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang may madaanan na kaming mga kabahayan at mga ilaw sa gilid ng daan, nawala naman ang kaba ko sa dibdib na kanina pa bumabahala sa akin. Kaya naman, nagpatuloy pa kami nang mapansin ko ang isang kakaibang aso sa gitna ng daan at agad akong napahinto. At nagtanong ako sa kaibigan kong ito kung nakikita ba niya ang asong kakaiba, ang laki, at para bang nag-aabang ito sa pagdaan namin. Noong huminto ako ay nakatitig ito na para bang kahit anong oras ay aatake ito. Kaya naman agad kong tinanong si Bong kung tutuloy pa ba kami. Sumagot naman ito sa garalgal na boses. Oo naman tol. Malapit na tayo eh. Kung babalik pa tayo, madadaanan na naman natin yung madilim at walang kabahayan na parte ng baryong ito. Kaya naman, wala na akong nagawa pa dahil sa tama naman ang sinabi ng kaibigan kong ito na kung babalik kami ay mas delikado lalo na kapag hinabol kami ng asong ito. Dahil sa paniguradong walang makakarinig ng aming mga sigaw kung sakaling babalik kami dahil sa walang mga kabahayan sa parting iyon at walang kahit anong ilaw sa gilid ng kalsada. At dahil sa naisip ko na kung hahabulin kami ng asong ito at magsisigaw kami ay may makakatulong sa amin dahil sa maraming kabahayan na sa parting iyon. Kaya naman, agad kong pinakapit ang kaibigan kong ito dahil kung hindi kakapit ay mahuhulog ito dahil na rin sa malubak ang daan na iyon. Noong makabuelo kami ay agad kong pinaharurot ang motor. At nang malapit na kami sa asong iyon, ay napapikit na lang kami at napasigaw sa takot. Tulong po! Tulong! At noong makalagpas na kami sa aso, ay napansin namin ni Bong na ang bawat dadaanan naming mga poste ng ilaw ay tila dumidilim, na tila ba may malaking payong ang humaharang. At naaamoy ulit namin ang masangsang na amoy na naamoy namin kanina nang ibinaba namin ang matandang lalaki. At nang malapit na kami sa bahay ng nobya nitong si Bong, nang may marinig kaming mga tunog ng ibon at pagaspas na tila malaking pakpak ng ibon.
Nang papalapit na kami ay nagsisigaw itong si Bong at nang nasa bakura na kami ng bahay nila Mildred. Nang makita namin ang tatay nitong si Mildred at may dalang ilawan, agad kaming nagtalunan sa motor at tumakbo papasok sa bahay nila. Nang marinig namin ang tatay nitong si Mildred na nagsisigaw at hinahamon ang nilalang na bumaba. Maya-maya pa ay bigla na lang nawala ang tunog na naririnig namin at pumasok ang tatay nito at nakangiting tumingin sa aming dalawa ni Bong at nagwika ng, "Nako, kayo talaga. Bakit naman kasi kayo nagpunta pa ng ganitong oras? Hindi ba nakarating sa baryo nyo na may aswang na gumagala dito at ang pinaghihinalaan ay ang bagong lipat na matandang lalaki doon sa parting walang kabahayan?" Noong marinig namin iyon ay agad naming naikwento ang matandang naging pasahero namin at naalala ko kung saan ito bumaba. Kaya naman nang marinig iyon ng tatay ni Mildred ay agad itong nagwika na hindi makakabuti kung uuwi pa kami ng mga oras na iyon. Kaya naman nagpalipas na lang kami ng gabi sa bahay nila Mildred. Kinabukasan naman ay agad namin tinignan ang motor ng aking tatay dahil na rin sa iniwan namin itong nakatumba sa labas ng bahay nila Mildred. Kaya naman paniguradong marami itong gasgas at paniguradong sasabunin kami ni tatay dahil sa motor. Dagdag pa dito ay ang hindi namin pag-uwi kagabi. Kaya naman nang matapos kaming makapagkape ay agad kaming naghanda pauwi dahil sa paniguradong galit na ang mga magulang namin sa amin. Noong makauwi kami ay hindi nga kami nagkamali dahil malayo pa lang ay nakikita na namin ang mga magulang namin na nasa labas na ng bahay at nakatitig ng masama sa amin. Simula po ng karanasan kong iyon ay hindi na ako sumama pa sa kaibigan kong ito hanggang sa mabalitaan ko na lang na naikasal na ito kay Mildred. Isang karanasan na minsang nabingit ang aming buhay dahil sa pasahero. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Aldrin. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.